hindi ka nag-aral, wala kang future. Maaring bobo ko sa eskwelahan, pero hindi ibig sabihin na bobo ko sa buhay. Hindi mo kailangan ng special certificate. Makikita mo nga yung iba, boss, iba nagtitinda lang ng balot sa kalsada. Kumikita ng malaki, magugulat ka. Pero maybe hindi sila ganun nabigyan ng oportunidad sa eskwelahan. Dadaan nila yan sa disiplina. Importante na makagraduate ka, importante na magaling ka sa eskwelahan. But it doesn't guarantee na makakakuha ka ng level of success sa buhay mo kapag ka magaling ka sa school. Because marami akong classmate nung high school, mga honorable mention, because of lack of emotional quotient. Hindi sila marunong makipag-communicate, hindi sila marunong makinegotiate, lack of leadership. Up to until now, nakukulong sila doon sa isang oportunidad na hindi sila makawala sa mga trabaho dahil alam na nila, tinuturuan sila. Merong impact kasi yung school mentality eh. Kapag ka bobo ka kasi didiskarte ka, gagawa ka ng paraan eh. At madalas yung mga bobo, sila rin yung mga makukulit sa eskwelahan kadalasan. Ang kabobohan kasi subjective yan eh. Maaring bobo ka sa eskwelahan, pero hindi ibig sabihin na bobo ko sa buhay. Totoo. May kanya-kanya tayo kasing taglay na galing. Pwede ka mahusay sa academics. And maybe, ayun yung magiging way mo para magkaroon ng financial success. Right. Pero may mga tao magaling sa boxing. Basagan lang ng mukha yung talent nila. Pero once they capitalize their skills and strengths, yayaman pa din, boss eh. I think business acumen, yung inaral natin na for many years na kahit tayo naman ay hindi na-align sa larangan talaga sa school, marami rin kasi pag nagnegosyo ka, life skills. Kung sa tingin mo hindi ka ganun ka galing sa intellect, IQ, hindi ganun kataas, abay, lalabang ka ng ibang anggulo kung gusto mo manalo sa buhay. Tama rin yung sinabi niyo, boss, kanina eh, na importante yung education. Kung gagawa ka ng pizza, importante yan na merong mushroom. Right. Kung wala, pizza pa rin naman siya, pero hindi siya ganun sobrang kasarap. Baka pwede mong lagyan ng ibang ingredient to compensate doon sa mushroom mo. Correct. So I think intellect is also like that eh. Ang ayoko lang kasi sa kultura natin, no? Kapag ka hindi magaling yung anak nila sa eskwelahan, sinasabihan nila ng napakabobo mo talaga. Yun yung mali. Probably, yung anak ninyo nagpupursige naman mag-aral. It's just that, maaaring meron siyang skills na hindi pang academics. Napakamali na napapahiya ang isang estudyante sa eskwelahan kapag ka bumabagsak. May basihan kasi lagi eh. Kung okay lang sana sa educational system natin, na kapag ka mababa yung score sa eskwelahan, o kaya pag bumagsak, baka po pwedeng wag nang maikumpara ito doon sa mga matatalino sa loob ng eskwelahan. Kasi doon nagkakaroon ng inferiority complex yung mga estudyante. Tama. Kung papipilahin mo yung mga yan, babasihan mo lang sila sa isang karakter kung sino dito yung pinakamabango. Hinusgaan mo sa isang factor lang eh. Correct. How about the person's character? How about the person's discipline? Maraming field kailangan ng intellect. Yes. Pero yung mga hindi masyadong blessed sa intellect, tapos may gigil, boss, gagawa ng paraan yan. Correct. Ang kagandahan sa profesyon natin, boss, yung pagnenegosyo is one of the greatest equalizers ng matalino at bobo. Okay, so mga boss, muli, ang 8 pinakabobong paraan para yumaman. And I guarantee you, it will change your life.